Kanole Horror Story. Ganti ng taong mayaman sa aswang. Ano nga ba ang dahilan ng paghihiganti ng isang taong mayaman dahil ipinapapatay niya ang mga aswang? Isang umaga, ang batang si Nathan ay nagtungo sa kanyang ama habang ito ay merong kausap na isang opisyal. Pa! Alis muna kami, pa! O anak, bihis na bihis ka. Saan pupunta ang anak ko? May outing po kami ni Vincent. Sige. Gusto ko bumalik kang may dalang babae. Ay naku, Wilben. Kay liit-liit pa ng anak mo. Tinuturuan mo nang maging ganyan. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Anong kailangan? Pa, pocket money po. Sige. Uwi ka agad Opo, pa. Ang batang si Nathan ay nag-iisang anak ni Wilben. Mahal na mahal nila ang kanilang uniko iho. Lahat ng gustong bilhin ng bata ay ibinibigay ni Wilben dahil siya ay isang successful na negosyante. Hindi man masyadong mayaman pero sabihin na nating titingalain mo na rin pag siya ay nakilala mo ng personal. Sa araw na pag-alis ng batang si Nathan, walang kaalam-alam si Wilben na magtutungo pala sila sa kabilang probinsya. Uy, Nathan! Baka hanapin tayo ng papa't mama mo, Nathan! Huwag ka mag-alala, Vincent. Nagpaalam na ako kay Papa. At pumayag siya, di ba? Binigyan pa nga niya ako ng maraming pera. Talaga? Ano ba kasing gagawin natin doon? Kasi, di ba dun sa school natin, merong matandang nagtitinda ng anting-anting. Kaya lang sabi niya, di ba? Bibigay niya raw sa akin yun pag pupuntahan natin sa bahay. Yun bang matandang yun? Nakakatakot naman ang itsura nun, Nathan. Huwag ka matakot dun. Sinabi ko sa kanya na hindi mo kilala papa ko. Malapit na. Pagdating nila sa kagubatan, tinignan agad ng bata ang hawak niyang skits at walang takot na pumasok sa loob. Habang sila'y naglalakbay sa loob ng gubat, ang kasama niyang si Vincent ay halos hindi na makausap. Dalian mo, Vincent! Natatakot ako dito eh. Huwag kang matakot. Tara na! Nakalagay dito, pag nadaanan natin yung isang kakaibang puno, mga 5 kilometro pa, mararating na natin yung bahay ng matanda na yun. Nathan, kanina pa tayo naglalakad eh. 1 oras na. Umuwi na tayo, natatakot ako eh. Ewan ko sa'yo. Umuwi ka na kaya, Vincent? Natatakot ako dito. Walang nagawa ang batang si Vincent. Sumama rin siya kay Nathan hanggang sa marating nila ang kubong. Mahahalata mong merong taong nakatira. Ito na yata yun. Oo, tama. Katabi ng puno ng mulawin. Oo, tama. Tao po. Magandang hapon po. Uy, Nathan, wala naman yatang tao dyan eh. Meron. Huwag kang ang OA. Ano ba kasing gagawin natin dyan? Di makikipagkwentuhan dun sa matanda, tapos bibiling ko sa kanya yung agimat. Ano ba kasing gagawin mo sa agimat na yun? Ano pa? Ipanglalaban ko sa mga aswang. Tsaka isa pa, sabi nung matanda na yun, pag napasa akin yung agimat niya, magugustuhan na ako ni Jezabel. Hala, si Jezabel, hindi ka papansinin nun. Habang sila'y nag-uusap, bumukas na pala ang pintuan nang hindi nila namamalayan.
Anong kailangan nyo dito? Ay, magandang hapon po kuya. Nandyan ho ba si Manong Tandok? Wala siya rito. Hindi po ba ito ang bahay niya? Ito ang bahay niya. Pero umalis siya eh. Saan po nagpunta? Nagpakain ng mga gamit na agimat. Agimat? Pwede bang antayin ko na lang po si Manong Tandok? Sige, pasok mga bata. Ay nako, buti naman at natuntun namin yung bahay ni Manong Tandok. Kuya, anong pangalan mo? Ako si Sergio. Ako nga po pala si Nathan at siya naman si Vincent. Natutuwa ko sa iyo bata. Ang lusog-lusog mo. Huwag mo akong hawakan. Ito naman, napakaselan. Para hinawakan ka lang ni Kuya Sergio eh. Habang hinihimas ni Sergio ang katawan ng batang si Vincent, medyo tumutulo pa ang laway nito habang lumalabas ang dila niya. Kuya Sergio, may nakakatawa po ba? Huwag mo akong hawakan! Ang gaspag ng kamay mo, kuya! Ang selan mo naman, bata! Natutuwa lang ako sa'yo dahil masyado kang mataba. Paano ka nakapunta rito? Hindi ba't ang mga batang matataba na katulad mo ay mabilis mapagod, high blood, hirap maglakad? Hindi naman, malusog naman po ako. Malusog ah? Sige, sabi mo yan. Ipagtitimpla ko kayo ng kape. Habang nagtitimpla si Sergio, sinabi ng batang si Vincent na umalis na sila sa bahay na yon dahil may nararamdaman na kakaiba ang batang Vincent. Habang si Nathan ay nag-e-enjoy pa sa mga nakikita niyang nakasabit sa dingding ng bahay. Ang dami namang agimat nito. Sige lang bata, hawakan mo lang. Pwedeng mapasayo yan, pero aantayin natin si Manong Tandok. Hindi kasi kita pwedeng pagbigyan. Sige po, mga anong oras po ba pupunta? Siguro mga pagdilim, nandito na si Manong Tandok. Kumain muna kayong dalawa at ipagluluto ko kayo. Ikaw batang mataba, anong gusto mo? Wala ho. Ang arte mo naman, anak ka ba ng mayaman ha? Oo, anak ako ng mayaman. Nathan, halika na, umalis na tayo dito. Kung gusto mo, ikaw na lang. Inaantay ko nga si Manong Tandok eh. Tsaka isa pa, wala dito yung agimat na pinakita niya sa akin. Kahit ano, kunin mo na hanggat merong pagliwanag, Nathan. Ang kulit mo. Kuya Sergio? Bakit? Ihatid mo na kaya to. Hatid na kita bata. Ayoko. O tignan mo. Aya ka ng aya umuwi. Tapos nang ihahatid ka ayaw mo. Maupo ka nga dyan. Natatakot ako dito, Nathan. Hay nako. Siguro tarkok din yung tatay mo no. Hindi, matapang ang tatay ko, Nathan. Teka, sandali lang. Nabubur yung nautak ko sa'yo. Ano? Sabihin mo kung gusto mong umuwi. At ihahatid kita palabas. Sumama ka na nga kasi doon, Vincent. Sige. Hinatid ni Sergio ang bata papalabas ng kagubatan. Habang sila'y naglalakad, ayaw magpaabot sa kanya ng bata. Bata, antayin mo ko. Madilim dyan. May aswang dyan, bata.
Antayin mo ko! Maya-maya pa, tinangkanan ni Seryo na dagitin ang bata dahil ito ay nagbago na ng anyo at naglabas ng pakpak. Mabuti na lang dahil malapit na sa daan ang batang si Vincent, tapos nagkataon na merong dumadaan na truck ng palay. Dali-daling huminto yung truck ng palay dahil muntik niyang masagasaan ang batang si Vincent. "Kuya, makikisakay ho ako!" "O dalian mo, halika, ano bang ginagawa mo rito kasi?" Hindi na nakakibo ang bata ng dahil sa tromang inabot niya. Malas, nakawala yung batang mataba. Pero hindi bale, meron pang isa. Pagsapit ng dilim, tsaka pa lang dumating si matandang tandok. Manong Tandok? Kayo ho ba yan? "Ah, anong ginagawa mo rito, Nathan?" Manong Tandok, hinahanap kita eh. "Hinahanap mo ko? Opo. Bakit?" Hindi ho ba? Sabi nyo, mabibili ko yung agimat pag pupunta ako dito sa inyo. Kaya po nagpunta ako rito. Ay nakong bata ito, hindi pa sapat ang tamang dasal nito. Teka, ano yung amoy na yon? Ay, yung sinaing po. Teka, titignan ko. Aba, nagsaing ka ba? Hindi po, yung kasama nyo rito. Kasama? Ay, wala akong kasama rito. Meron po, si Manong Seryo, yung lalaking maitim, yung malaki yung ilong tapos mapula yung mata na kulot. Ano? Seryo? Bata, wala akong kasama rito. Pero, meron po talaga. Katunayan, hinatid niya yung kasama ko doon sa daanan. Ano? Imposible. Teka, sandali lang. Ang matandang tandok ay nagtungo sa likod. Napansin ng bata na parabang meron itong kinakausap. Maya-maya pa, bumalik na ang matanda sa loob. "Diyos ko po, mahabagin. Napasok ng aswang ang bahay ko." Aswang? Nasaan po yung aswang? "Yung tinutukoy mong Seryo, aswang siya. Paano siyang nakapasok dito? Imposible. Tsaka, hinatid ba mo yung kasama mo?" Opo. "Diyos ko po, diyan ka lang at susundan ko." Mag-iingat po kayo, Manong Tandok. Sa pagsunod ng matandang tandok sa batang hinatid sa daan, nasa lubong niya ang lalaking si Seryo. "Ikaw ba? Yung pumasok sa bahay ko? Kaya naman pala hindi tumalab ang mga gamit ko sa iyo dahil napakataas ng uri mo." Huli na ang lahat para magdadaka, tanda. Patay na yung bata at kinain ko na siya. Napakasama mo, Seryo. Napakasama mo. Utod ka ng kasamaan, sagad hanggang buto. Sabihin mo na ang gusto mo. Pero ang masasabi ko lang sa'yo, tanda, mahina yung ulo mo at nagagamit pa kita para ako'y makapangbiktima. Dahil sa hindi nagustuhan ni matandang tandok ang nangyari, tinangka niyang labanan si Seryo. Pero kahit na anong gawin niya ay hindi umuubra ang mga orasyon nito hanggang si matandang tandok ang napalahod. Tama na! Tama na. Ikaw ang nagsimula. Pasalamat ka, tanda, dahil mapait na ang laman mo. Pero kung medyo bumata-bata ka lang ng 10 taon, pwede na kitang pagtiyagaan. Diyan ka na. Pag alis ni Seryo,
Naisip ng matandang tandok ang bata sa kanyang bahay. Baka kasi ang batang si Nathan ang isunod ni Seryo. Dali-dali siyang tumakbo sa bahay. Mabuti na lang dahil ang bata ay naroroon pa din. Lolo Tandok, bakit po? Wala. Ay, salamat at nandirito ka pa. Pero hindi tayo pwedeng magtagal dito. Kailangan nating lisanin ng bahay ko. Dahil naniniwala ako na sa pagbabalik ni Seryo na isang mataas na uri ng aswang, meron siyang kasama. At natitiyak ko na pagpepiestahan nila ang katawan mo, Nathan. Teka lang po, ang pakay ko lang po rito yung agimat. Nathan, huwag mo munang isipin yun. Ang isipin mo ang buhay at kaligtasan mo. Halika, sumama ka sa akin. Saan po tayo pupunta? Pupunta tayo sa kaibigan kong babaylan. Doon, ligtas tayo. Inabot ng madaling araw ang paglalakbay ng matanda at bata. Ramdam nila yung pagsunod ng gabunan sa paligid. At hindi lang ito basta gabunan, dahil meron pa siyang mga kasamang hanagob. Magandang umaga sa'yo, kapanalig. Ay, magandang umaga. Bakit ganyan ang itsura mo? At sino itong bata na ito? Siya si Nathan. Nagpunta siya sa akin para makabahagi ng mga tangan ko. Kaya lang, nasabotahe pa ni Seryo. Si Seryo ba ka mo? Talagang walang kadala-dala ang aswang na yun. Talaga, siya nga pala, kapanalig. Nais ko sanang dumito muna kahit na ilang mga araw lang at tatapusin ko lang ang problema ko sa Seryo na yon. Alam mo ba, kapanalig, yung batang kasama nito ay kinain ni Seryo. Ano? Ay, kawawang bata naman yun. Ano pong sabi niyo? Si Vincent po. Oh, tama ka. Totoo pala talaga, mga aswang. Uuwi na ako sa amin. Sa amin walang aswang. Hindi ka pwedeng basta umalis. Pag pinayagan kita, pati ikaw, makakain ka ng aswang. Dito muna tayo. Dito sa aking kapanalig na babaylan. Ligtas tayo dito. Sa kabilang banda, nalaman na ni Welben na ang anak niyang si Nathan ay nasa ganong lugar. Dahil ang batang si Vincent, madaling araw na rin nang makauwi. Sigurado ba yung sinasabi mo, Vincent? Opo, Tito Wilben. Aswang po yung humabol sa amin. Sige. Mga simpleng tao lang kayo. Umanda kayo. Ipadudurog ko ang buong kagubatan na yan. Pinatawag ni Wilben ang kaibigan niyang opisyal. Yun ding oras na yon, dumating ito sa kanyang bahay. Kompadre, at anong problema mo? Bakit napasugod ako rito ng gantong oras? Kompadre, kailangan ko tulong mo. Umaga na hindi pa umuwi ang anak ko. Kumpadre, alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin. Gamitin mo ang mga tao mo. Durugin mo ang buong kagubatan hanggat hindi nakikita ang anak ko. Sandali lang, kumpadre. At bakit ko naman gagawin yon? Hindi ba pwedeng mag-imbestiga muna kami? Kumpadre, kumalma ka lang at akong bahala. Nag-imbestiga nga roon ang opisyal. Kaya lang, wala silang nakita na kung ano. Nang dahil doon mas lalong nagalit si Wilben. Naniwala siya tuloy na baka kinain nga ng aswang ang anak niyang si Nathan. Hindi ako makapapayag.
na hindi ko man lang makikita kahit na buhok ng anak ko. Kumpadre, pakilusin mo mga tao mo. Ipakapa mo ang mga aswang na yon. Kung maaari, sundan mo sila kahit saan. Kumpadre, hindi basta-basta yung sinasabi mo. Oh, trabaho namin yon. Pero, ang tanong, saan naman namin hahagilapin ang mga aswang na yon? Kumpadre, walang nakita na anumang ebidensya sa anak mo. Nang dahil doon, meron pang pag-asang buhay pa ito. Kaya't kumalma ka lang, kumpadre. Kumalma ka lang. Kumpadre, paano kaming kakalma? Yung anak namin na nag-iisa, hanggang ngayon, umaga na hindi pa siya umuwi. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. At kumpadre, hindi natin pwedeng asahan ng mga tao ko sa ganyan. Huwag kang mag-alala. Magtatalaga ako ng mga dati kong tao na ngayon ay wala na sa serbisyo. At meron pa tayong isang pag-asa. Ipatatawag ko ang kaibigan kong si Nolesto. Titiyakin ko sa iyo, kumpadre kong Wilben, na ang taong yun ay kayang hanapin ng anak mo. Marami ka pang sinasabi, kumpadre. Gawin mo. Kung ayaw mong masira pagiging magkaibigan natin, sige na. Yun ding araw na yon, si Wilben ay nagtungo kay Canole. Nakakapagod namang umakyat dito. Tao po! Tao po! Ay! Bossing! May mga tao! Nako! Mga dibarel! Nako! Huhulihin ka, bossing! Maraming ka na kasing napatay na aswang, bossing! Manahimik ka nga dyan. Oh! Kaibigan, ikaw pala. Kailangan ba talaga? Kailangan bang umakyat dito na bitbit ang mga baril nyo? Mga nakasibilyang pa kayo. Kaibigan, hindi na ako magsasayang pa ng laway. Kailangan kita. Alam mo naman, kapag kinailangan kita, ang sitwasyon namin ay halos wala kaming malaman, di ba? Sige, kumpadre. Teka, sandali! Meron akong dinalang sulat dito sa bossing ko eh. Mas importante to. Di ba, bossing? At sino ba ito? Tumabi ka nga dyan. Teka, sandali! Mas importante to kaysa dyan sa sinasabi mo. Huwag kang makulit ha. Ikukulong kita pag ako nainis sa'yo. Importante to. Ha? Ano ho ba kayo? Shh. Tumabi ka nga kasi dyan. Mensahero ko. Importante din to. Ang sitwasyon ko, kung sino ang mauna, yon ang una kong tutulungan. Itong dinala mong sulat, pupuntahan ko rin to. Pagkatapos neto. Sige na, makakauwi ka na. Yabang naman ng mga to. Porke mga dibaril kayo eh. Ang taong nabubuhay sa baril din mamamatay. Tandaan mo yan! Sino ba yun? Kaibigan, huwag mong pansinin yun. Mensahero yun eh. Mensahero? Karetero pala. Kaibigan, mapagbibigyan mo ba ako? Yung kumpadre ko kasing si Wilben, halos hindi na mapalagay. Wala kasi kaming ideya kung saan ba napunta yung bata. Pero, sana'y wag naman. Sige, kaibigan, sasama ako ngayon din. Pagsapit ng hapon ay nakarating na si Canole tapos ang opisyal sa bahay ni Wilben. Inabutan niyang umiiyak ang kanyang asawa habang si Wilben ay seryosong nakatingin sa malayo habang hawak-hawak ang isang bote ng alak. Magandang gabi, kumpadre. Ito na ang taong sinasabi ko sa iyo na maaaring makatulong sa atin. Paglingon ni Wilben, nagulat siya kung sino ba yung taong tinutukoy niya. Ito ba, kumpadre? Sino ba to?
At anong kayang gawin ng taong to? Kumpadre, talagang sinusubukan mo ko. Ang gusto kong mangyari, ipakapa mo sa mga tao mo ang mga aswang na yon. Hindi yung taong yan ang kailangan ko. Wilben, kumalma ka lang. At paano kung hindi kakalma, ha? Halos masira na ulo ko. Saka iisip sa anak ko. Tapos kumpadre, magdadala ka ng magbubukid dito? Kumpadre, kumalma ka lang. Baka hindi mo alam kung gaano kahusay ang tao sa harap mo. Marami na siyang napatunayan. Marami na siyang napaslang na mga aswang. Kumpadre, wala akong tiwala sa mga ganyang klase ng tao. Ang kayang pumatay ng aswang, eto! Oh, Wilben, wag mong hugutin ang baril mo. Dahil sa galit noon ni Wilben at wala itong tiwala kay Kanole, ay tinutok niya ang kanyang baril kay Kanole at agad na kinalabit ang gatilyo. Pero napakatigas ng gatilyo at ayaw itong pumutok. Ano kumpadre, ayaw bang pumutok? Hindi naman ibig sabihin niya na ipalyado na ang baril mo. Subukan mong itutok sa labas at puputok yan. Ganon nga ang ginawa ni Wilben. Itinutok sa labas tapos doon pinutok. Pero nang muli niyang ipuputok kay Kanole, ayaw na naman makalabit ng gatilyo. Anong ibig sabihin nito? Bakit ayaw pumutok ng baril ko pag ikaw ang babarilin ko? Alam mo bang mas lalong umiinit ang ulo ko kapag nakakakita ako ng mga katulad mo rito sa bahay? Alam niyo po, ang sakit niyong magsalita. Pero hindi naman ibig sabihin no na hindi ko na kayo tutulungan. Alam niyo po, kung iba-iba lang ako, na minamaliit niyo, malamang na kanina pa ako umalis dito pero hindi eh. Wala naman sa akin yan kahit napagsalitaan niyo ko ng masakit. Ang importante sa akin makatulong. Makatulong? Sino ka ba? Isa ka lang namang simpleng tao. Simple? Sa pagkakaalam ko po hindi. Pero kung titignan mo ko sa panglabas na anyo, mukha talaga akong simple. Isa ho akong albularyo. Para ho sa inyong kaalaman, marami na akong napaslang na mga aswang. Kumpadre, at saan mo naman napulot tong baliw na to ha? Albularyo? Yung mga magtatawas? Yung mga mukhang pera? Kumpadre, mahiya ka naman sa akin. Wala ka bang tiwala? Dadalan ba naman kita ng taong hindi maaasahan? Sige nga. Kumpadre naman. Sige. Pagbibigyan kita. Magpapatawag ako ng mga kakilala kong wala na sa serbisyo. Kahit dalawa lang. Isasama ko ang kaibigan ko na si Nolesto. Dahil sa sinabi ng opisyal, dito pa lang napapayag si Wilben. Makalipas ang 2 oras, dumating ang 2 lalaking. Kung titignan mo ay talagang bihasa sa pakikipaglaban. Pero sila yung mga taong hindi na naglilingkod sa bayan dahil sila ay mga awol. Kumpadre, eto na. Kasama ko na ang 2 na maaaring makasama ni Kanole sa paghanap sa anak mo. Kumpadre, sa pagkakataon na ito, sana naman kumalma ka na at magtiwala. Sige kumpadre. Kayo, hanggang kailan ninyo kayang hanapin ang anak ko? Kaya nyo ba siyang ibalik dito? Sa loob ng 24 oras. Pag nagawa nyo yun, bibigyan ko kayo ng isang katutak na kayamanan. Yung 2 lalaki na dumating, tuwang-tuwa sa sinabi ni Wilben. Pero si Kanole ay hindi natuwa at sinabi niyang, sa kanila na lang, wag sa akin. At bakit ha? Nagmamalaki ka pa? Hindi ba yung mga tulad nyo ay mukhang pera? Mga hampas lupa? Hindi naman ho sa ganon. Alam nyo, sa totoo lang ha, hindi ko naman kailangan ng pera eh.
Ako yung klase ng taong kahit na hindi kumain sa loob ng 3 araw ay pwede pang mabuhay. Kahit na 1 buwan ng tubig-tubig lang, makakasurvive ako sa araw-araw. Hindi namin kailangan ng pera, alam niyo ho ba? Kapag nga umaani ako ng gulay ipinamimigay ko lang sa mga katutubo yung kinikita kong pera dahil nga hindi ko ho kailangan ng pera. Naintindihan nyo? Masyado kayong masakit magsalita. Tao lang ako na nasasaktan sa mga pinagsasasabi nyo. Kanole, huwag ka naman sanang alis. Hindi kaibigan, hindi ako alis. Nilabas ko lang din ang dapat kong sabihin. Hindi naman ibig sabihin noon ay tatalikuran ko na yung paghingi mo sa akin ng tulong. Alam mo kaibigan ang dahilan kung bakit ako nabuhay sa mundo. Para lang tumulong sa mga taong nangangailangan yung mga ganito. Sige, kailangan na ba natin mag-meeting? Kung kinakailangan ngayon na. Siya nga pala, siya si Jason. Kinagagalak kitang makilala. Brad, Jason nga pala. Nolesto. At siya nga pala, si Arman. Kinagagalak kitang makilala. Ako si Arman. Nolesto nga pala. Kaibigan, saan ba kami pwedeng mag-usap ng kami lang? Dito na lang siguro. Mas mainam pang nakaharap si kumpadre habang inyong pinagpaplanuhan ang mga gusto nyong mangyari. Sige, ganito. Dito kayong dalawa. Kayo mag-asawa, kalma lang, makinig kayo dyan. Kaibigan, dating gawi. Sige. Lahat sila ay natahimik habang si Kanole ay nakatayo sa tapat ng pader na napakakinis. Pinturado kasi yun. Ganito, ang subject natin sa lakad natin ay mga aswang. Nawawala ang anak ni Mr. Wilben. Nag-iisa niyang anak ito si Nathan. Ayon dito sa impormasyon na ibinigay sa akin ng aking kaibigan na opisyal, nakita ang batang yon sa bandang bundok na natatanaw nyo na yon. Medyo madilim lang, ewan ko sa inyo kung nakikita nyo, basta ako kahit gabi nakakakita ko. At ayon sa bata, nakasama ng batang nawawala, aswang daw ang tumugis sa kanila. Malamang na aswang din ang dahilan kung bakit nawala ang batang Nathan na yon. Ganito, ang mga aswang ay maraming klase. Merong aswang na hindi nakakalipad. Meron ding aswang na nakakalipad. At meron ding aswang na kayang gumapang sa ilalim ng lupa. Pero sana wag naman. Wag sana natin silang makahalubilo. Lalong-lalo na ang mga hanagob at gabunan. Dahil natitiyak ko na yung mga hawak nyo, hindi yan tatalab doon. Pinaalalahanan ko kayong dalawa. Kailangan natin mag-triple ingat. Sa lakad natin, ako ang mauuna. Kung ano ang sasabihin ko, yun ang susundin nyo. Nagkakaintindihan ba tayo, Jason? Arman? Dahil ikaw ang naatasan, bakit hindi? Di ba Jason? Naman! Sige, walang problema doon. Ano pang ginagawa nyo? Sige na. Lumakad na kayo. Kumpadre, asahan mo na sa loob ng 1 linggo darating sila at kasama na ang anak mo. Kumpadre, masyadong matagal ang 1 linggo. Di ba sinabi ko kanina? 24 oras lang. Mawalang galang na ho, Mr. Wilben. Hindi ho ganon basta kabilis maghanap ng taong nawawala. Wala nga akong pwedeng basahan ng isip dito para lang malaman natin kung buhay pa ba yung anak mong si Nathan. Pero pag ba hindi namin nahanap yung anak mo, anong gagawin mo sa amin? Kumpadre, alam mo naman ang kaparusahan kapag hindi nila nahanap ang anak ko. Dahil sa sinabi na yon ni Wilben, alam na yon ni Kanole at ng dalawa pa. Ganun pa man, hindi sila nawawalan ng pag-asa na buhay pa ang batang si Nathan. Sa mga oras na yon, hinatid sila sa kagubatan kung saan ba huling nakita ang bata. Habang sila'y naglalakad, naitanong tuloy ni Jason kung sino ba si Kanole.
Kaibigang Nole, di ka naman dating nagsiservisyo sa bayan. Pero bakit ikaw ang pinagkatiwalaan ng opisyal? Tapos nung mayabang na Wilben na yon. Nako, mukha bang nagtiwala sa atin? Kita mo naman, kung maliitin tayo, para tayong sobrang liit talaga. Oo, tama. Mapera siya. Kaya kahit anong oras, pwede siyang magpatawag ng taong pwedeng humanap sa anak niya. Maaari kayong dalawa, kaya nyo tinanggap ang misyon na to para din sa pera, di ba? Pero ako yung taong hindi kailangan ng pera. Kapag nagtagumpay tayo sa misyon na ito, Arman, Jason, kayo lang dalawa makikinabang. Bakit ba kasi ayaw mo? Lahat ng tao ay nangangailangan ng pera sa panahon na ito. Hindi Arman, hindi lahat. Patutunayan ko sa inyo kung gaano kasimple ang aking buhay sa bundok. Taga-bundok ka ba? Oo, tama ka. Taga-bundok ako. Ako yung klase ng probinsyano na merong mababaw na kaligayahan. Yung tipong kahit na hindi kumain sa loob ng 3 araw, ay okay lang. Narinig ko nga kanina. Sinasabi mo ron na kahit na 1 buwan kang hindi kumain at patubig-tubig lang mabubuhay ka sa araw-araw. Alam mo, bilib ako sa mga taong katulad mo. Sandali. Meron ako nararamdaman. Sandali lang. Nang sabihin yun ni Kanole sa kanila, naramdaman din ito ng dalawa. Dahilan kung bakit bigla silang dumapa. Kapansin-pansin pa rin sa kanilang mga aksyon, yung para ba silang dati talagang nasa serbisyo. Tumayo na kayo dyan. Baboy lang pala. Teka. Kainin natin yung baboy. Ihawin natin. Hindi pwede. Bakit? Jason, hindi pwede. Maubusan tayo ng oras. Ipapares mo kasi kami sa'yo. Ikaw kahit di ka kumain, okay lang eh. Kaming dalawa. Hindi pwede yun. Kailangan meron kaming lakas. Arman, barilin mo yung baboy. Hinuli nila yung baboy at madali nila itong inihaw. Luto na. Kumain ka na. Salamat. Kakain ka rin pala eh. Dami mo pang sinasabi kanina. Pagkatapos noon ay walang pahipahinga. Kinailangan na nilang maglakad sa loob ng gubat hanggang sa natunton nila ang bahay ni Matandang Tandok. May bahay dito. Nararamdaman ko na merong nangyaring kakaiba rito. Ano tong lugar na to? Parang walang tao. Arman, diyan ka lang. Jason, umikot ka ron, ha? Parang may tao. Pagpasok ni Kanole sa loob, nakita niyang nagkalat ang kulay pulang likido. Baho! Ang bahay pala ng Matandang Tandok ay hindi na niya binabalikan at ginawa itong kainan nila Seryo. Merong nangyaring kakaiba rito, pero wala nang nakatira. Kung ganun, dapat ba nating bantayan ang bahay na ito? Darating at darating ba yung mga taong hinahanap natin? Hindi, Arman. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Kailangan natin silang hanapin dahil nga ginagawa lang nila itong kainan. Kung ganun, kumilos na tayo. Muli silang kumilos sa loob ng madilim na gubat. Hirap na yung dalawa dahil sa dilim at naubos na rin yung dala nilang sulo. Sandali, kaibigan. Wala kaming makita eh. Ang bilis mo namang maglakad. Bilisan mo dyan, Jason. Arman, kailangan marating natin yung bahay ng mga yun bago pa magliwanag. Hindi nga natin alam eh. Saan ba tayo pupunta? Basta sumunod kayo sa akin. Patutunayan ko sa inyo na isa akong albularyo. Naniniwala na kami. Dahan-dahan lang kasi wala kaming makita. Dahil sa walang makita yung dalawa, inalalayan na lang sila ni Kanole. Maya-maya pa may naamoy silang para bang may iniihaw. Inihaw? Bango! O nga no, bango nun ah. Sinundan nila ang amoy na yon at dito'y natunton nila ang hindi bababa sa 5 kubo na magkakatabi. Nakapagitan ito sa parabang lungkaw sa kabundukan.
Sino ba namang tao magpupunta rito? Malamang wala kung hindi sila lang. Mga kasama, ito na ang hinahanap natin. Nandito na tayo. Nararamdaman ko, merong mga aswang sa loob. Kaya yung mga bala nyo, akin na muna. Bakit? Anong gagawin mo sa mga bala namin? Hindi basta-basta mga nakatira dito. Naniniwala ako dyan. Kaya yung mga bala nyo, akin na muna. Kinakailangan ko yan orasyonan. Para nang sa ganon, tumalab ang mga bala nyo. Dapat kanina pa. Bakit ngayon pa kung kailan nakita na natin sila? Hindi ko naisip Akin na. Inorasyonan ni Kanole nang hindi bababa sa 10 minuto ang mga bala nung dalawa. Pagkatapos nun ibinalik na tapos napansin nilang parabang may langis yung bala. Bakit may langis yung bala? Huwag ka na magtanong pa, Arman. Sige na. Nandito pa rin sila at hindi pa sila nakapangdadagit. Unti-unting humakbang si Kanole at naiwan yung dalawa. Ang instruction sa kanila, kung sino man ang makita nilang lalabas dun, barilin nilang dalawa at wag silang mangingilag na patayin dahil sila ang papatayin ng mga yon. Sinipa ni Kanole ang pinto at nagulat ang 4 na taong kasalukuyang kumakain. May bisita! Halika! Kumain tayo! Sino sa inyo ang salarin sa pagkawala ng batang si Nathan? Ikaw? Ano? Sinong Nathan? Nababasa ko isip mo, aswang. Magaling kang magbintang. Hindi ko alam sinasabi mo. Halika! Samahan mo kami sa pagkain. Huwag ka mag-alala. Hindi ito tao. Ito ay baboy ramo. Halika na. Pasensya ka na sa bigas namin. Kulay puli. Yan kasi yung tinatawag na laon. Halika na. Samahan mo kami, kaibigan. Hindi mo ko maluloko, aswang. Sino sa inyo ang kumuha sa batang si Nathan? Kung tunay kang nakakabasa ng isip, di dapat alam mong hindi ko dinala dito ang bata. Ayun, inamin mo rin, oo. Nababasa ko isip mo kaya lang tumalikod ka Wala pala rito yung bata. Wala rito yung bata. At kung meron nang kumuha sa kanya, malamang yung matandang tandok. At hindi kami. Huwag kang ano dyan. Kumakain kami Inaabala mo kami. Maya-maya pa natapos nang kumain ang mga kasama ni Sergio. Lumabas yung isa. Dinaanan lang nito si Kanole na parang wala lang. Dahil nga sa instruction ni Kanole sa kanila kung sino ang babarilin. Paglabas nung isa, bigla itong bumulagta. Nagkikikisa yun nang tamaan ito sa noo. Anong nangyari? Anong ibig sabihin nito? Huwag kang kikilos ng masama. May mga kasama akong taong papatay sa inyo. Sa pagkakataon na ito dapat ako mamagitan. Lumapit noon si Arman at si Jason sa pagkakalang wala ng tao sa loob. Patay na. Patay na pala Tapos na problema natin. Yung bata na lang. Sandali. Bakit? Hindi sila yung kumuha sa batang si Nathan. Oo. Tinang kanila na kunin ng bata. Teka nga. Aswang tong mga to Parang lumalabas na kinakampihan mo pa. Mga masasama ito Dapat silang pagpapapatayin. Tinangka ni Jason na barilin ang mga lalaki sa loob. Pero mabilis na inagaw ni Kanole ang kanyang baril. At ganun din si Arman. Maghulos dili ka, pare. Sandali. Makinig ka sa taong tumatayong leader natin. Sige. Pasensya na kayo Pero kailangan niyong mabawasan ng isa. Tatalabang kayo ng bala dahil inorasyonan ko yun. Alam mo naman siguro na isa akong albularyo. Pagkakataon na rin to para magbago kayo. Anong ibig mong sabihin? Magbago? Huwag kaming kakain ng tao? Bakit? Paano kami mabubuhay? Sige nga! Tao ka lang din. Kumakain ka lang din ng simpleng pagkain para magkaroon ng laman ng inyong mga nagkakalaman na sikmura. Hindi ka ba mabubuhay kung kakain ka ng kanin na kulay puti? Kung kakain ka ng laman ng baboy, ng manok, ng baka, ng kambing, ng wag lang ng tao? Mabubuhay siyempre. Ganun naman pala
Paano kung sabihin ko sa iyong kaya kitang tuluyan sabay-sabay kayo? Hindi ako nagbibiro. Kaya ko yung gawin. Mayabang na albularyo! Biglang nagbago ang anyo ng mga lalaking kumakain at sabay-sabay na sinugod si Canole. Ganon pa man, sinesenyasan ni Canole yung dalawa na huwag magpapaputok dahil kayang-kaya niya ang mga yon. Sa tuwing makakalapit sa kanya yung isa ay sinusuntok niya ito sa sikmura, tapos dinadakman niya yung leeg at hinahampas sa lupa. Nang bumulagta na ang mga lalaki, sinabi ni Canole sa kanila na tatapusin na sila, pero nagmakaawa ang mga ito na wag silang papatayin. Wag ho! Hindi naman talaga kami madalas na nang dadagit. Kung ganon, ayaw niyo pa palang mamatay. Takot din pala kayong humarap sa kamatayan. O sige, magkasundo tayo. Ha? Magkasundo tayo. Pababayaan ko kayong nabubuhay basta magbabagong buhay kayo, ha? Sige. Iba ka pala. Alam mo, matagal na rin naming naisip yon. Hindi namin lubos akalain na isisilang kaming ganito. Sino ba namang taong gustong isilang na isang aswang? Yung tipong kasama mo na yung pagkain pero natatakam ka sa kanya. Tapos iniiwasan mo siya? Napakahirap ng ganong sitwasyon kung alam nyo lang. Pero susubukan namin. Huwag niyong subukan gawin niyo. Sa oras na bumalik kayo sa mga dati niyong nakagawian, ora mismo magpapakita ako sa inyo at papatayin ko kayo. Naintindihan niyo, ha? Hoy ikaw! Hoy! Tumayo ka dyan! Tayo! Anong tatayo yan? Tinamaan ng bala sa noo. Oo, tinamaan siya ng bala sa noo. Baka akala mo hindi ko alam na gabunan ka. Yung balang tumama sa kanya ay merong orasyon ko. Sa oras na tanggalin ko ang orasyon ko na yun, babangon at babangon siya at mabubuhay. Tayo dyan. O kita mo? Nag-iinarti ka pa? Bangon! Buhay siya! Buhay ka nga! Anong klaseng tao ka ba? Sabihin na nating ako ay hindi basta simpleng tao pagdating sa larangan ng lihim na karunungan. Kaya itanim mo sa isip ko. Isip ko? Isip mo. Yung ano? Ang pangalan na Nolesto. Itong taong makapagbabago sa inyo. Makapagbabago? Oo. Sige, makakaalis na kayo. Nabasa mo naman ang isip ko na wala rito ang bata. Hanapin nyo! Baka mamaya ang matandang Tandok ang nakinabang sa bata na yon. Bakit, sino si Tandok? Isang antingerong nangangailangan ng dugo ng bata. Siyempre, alam mo naman mga antingero, mga baluyan. Nangangailangan pa ng mga alay para doon sa sinasabi nilang mga gabay. Wala namang silbi mga yun eh. Di nga obra sa akin yun eh. Napaluhod ko nga siya eh. Kung ganon, ang matandang yun. Sige, tara na Jason. Arman! Maya-maya lang sumikat na ang araw. Nakarating sila sa gilid ng batis kung saan merong malamig at malinaw na tubig. Akalain mo, may batis dito? Talon yan, ano ka ba? Oo nga. Tara, inom tayo. Sa pagsisid ni Canole ay nakaramdam siya ng sobrang lamig. Pero meron siyang nadinig na parabang ipinaparating sa kanya ng tagapagbantay ng batis na yon kung nasaan ba ang batang si Nathan. Tara na. Teka sandali. Hindi pa kami nagsisimulang maligo. Tara na. Teka, bakit ba? Alam ko na kung nasaan yung bata. Ano? Baliw yata yon. Kala mo napaka-perpekto. Hindi ako baliw. Isa akong albularyo na maraming kayang gawin na hindi mararating ng mga utak nyo. Dalian nyo! Napasama na lang si Jason at si Arman. Halos 2 oras pa silang naglalakad at dito'y nakita nila ang bahay ng babaylan. Ito na siguro yun. Nararamdaman ko ang presensya ng bata. Ang ganda po pala rito.
Parang ayoko nang umuwi. Dito na lang kaya ako. Di naman ako mahal ni Papa at ni Mama eh. Bahala sila. Hanapin na lang nila ako. Tsaka isa pa, ito naman ang gusto ng buhay ko eh. Ng puso ko, ng damdamin ko, ng katawan ko, ng sarili ko. Dito. Sigurado ako, matututo akong manggamot para makatulong ako sa mga tao. Di katulad sa bahay. Si Mama, si Papa, puro na lang pera, negosyo, yun na lang ang inaatupag nila. Pag may kailangan ako, binibigyan lang nila ako ng pera. Pag kailangan sila sa school, ayaw nilang pumunta doon. Puro na lang sila pera, pera, pera. Pera na lang ng pera. Kasi ang pera mahalaga para sa mga taong negosyante, iho. Ewan ko kung hinahanap ba nila ako. Palagay ko po, Lola, hindi po eh. Magandang araw ho. Ay magandang araw, kaibigan. Ikaw ay isang kapanalig. Nararamdaman ko. Tama ho kayo. Ikaw ba si Nathan? Ako nga po. Sino po kayo? Ako si Nolesto. Hinahanap ka namin. Jason? Arman, ito yung bata. Hoy bata! Alam mo ba, nang dahil sa'yo, yayaman na kami. Di ba, Arman? Oo, yayaman na kami. Lola, maulang galang na. Pero kailangan na naming kunin ang bata. Hindi ko naman pinagkakait sa inyo ang bata. Hindi ba't narinig nyo naman ang sinabi ng bata bago kayo dumating? Oo, narinig namin. Nathan, kahit na ayaw mong umuwi, kailangan pa rin. Hinahanap ka ng nanay at tatay mo, nag-aalala sila sa'yo. Ayoko dun. Ayoko sa amin. Hindi ako mahal ng mama at papa ko. Nathan, mahal ka nila. Ipapahanap ka ba nila kung hindi ka nila mahal? Kahit na po, Manong. Nole ang pangalan ko. Kahit na po, Manong Nole. Imposible yun kung talagang mahal nila ako. Dapat, pag kailangan ko sila sa school, kailangan kong mamasyal. Kasama ko sila. Sa tuwing may kailangan ako sa kanila, lagi akong inaabutan ng pera. Bakit? Pera lang ba mahal nila? Hindi ang nag-iisa nilang anak? Siguro, talagang inadya ng panahon na mapunta ako rito kay Lola para yung gusto ng puso ko, pagkatao ko ng sarili ko, ay magawa ko. Huwag ka nang umiyak. Gusto mo palang mag-aral ng lihim na karunungan. Ibig sabihin nun, yan ang iyong kapalaran. Bata, ako ang kailangan mo. Ako ang tutulong sa iyo para marating mo ang ganong antas. Lola, nasan ho rito si matandang Tandok? Bakit kilala niyo si Tandok? Ayon kay Seryo, na isang aswang na binigyan ko ng leksyon. Yung taon na yon ang merong dala dito sa bata. Nanguhuli siya ng isda. Baka mamaya nandyan na rin siya. Sino ba mga ito? Oh, nariyan na pala. At anong ginagawa niyo rito? Mamang Tandok, siya raw po si Canolesto. Ako ho si Jason. At ako naman si Arman. Naparito ho kami para kunin ang bata. Bakit? Sinabi ba ng magulang niya na kunin niyo ang bata? At paano niyo kami nasundan dito sa ganito kaliblib na lugar? Hindi imposible yon dahil meron silang kasamang isang mataas na antas na albularyo. Sino? Ako ho. Ako si Nolesto. Ako ang albularyong tinutukoy. Kahit saan ho kayo magtago, kaya ko kayong hanapin. Ikaw pala, si matandang Tandok. Yung sinasabi ni Seryo na baliw na antingero na nangangailangan ng alay na dugo para sa iyong gabay. Ano? Sinabi ni Seryo yon? Pambihira o siniraan pa ako ng aswang na yon. Sabihin na nating hindi totoo yun. Nakita ko naman sa iyo eh. Antingero ho pala kayo pero hindi kayo nag-aalay. Alam nyo nung una, medyo nag-alala ako sa bata eh dahil sa sinabi ni Seryo. Pag nag-cross ang lundas namin ng Seryo na yon, makakatikim talaga siya sa akin. Wag na ho. Wag nyo nang balakin. At bakit hindi? Sinisiraan niya ako sa tao. Wag ho. Matututo na mga yun. Binigyan ko sila ng leksyon. Magbabago na sila. Kaya
Huwag nyo nang intindihin ng mga yon. Ay mabuti naman at ako'y sawang-sawa na sa kasusunod sa kanila kapag meron silang taong bibiktimahin. Hindi ho. Paano? Kukunin na namin yung bata. Nathan, ikaw, gusto mo bang sumama sa kanila? Opo, pero kay Mamang Nolesto po. O sige, sa pag-uwi mo, sabihin mo sa iyong mga magulang na dito sa aming pangangalaga ay hindi ka namin sinaktan. Alam mo yan? Opo, Mamang Tandok. At siya nga pala, di ba't pangarap mo ang aking agimat? O heto, bago ka umalis, ireregalo ko ito sa'yo. Asahan ko, sa pagkalipas ng mahabang panahon ay muli tayong magkikita. Opo, sa pagkakataon na yun, Mamang Tandok, ako naman po sigurado ang makakatulong sa inyo. Sige. Alis na ho kami. Mag-iingat ho kayo rito. Siya nga ho pala, yung bahay nyo, nagkalat ang kulay pulang likido. Ginawa ba namang kusina ng mga tropa ni Sergio eh? Alis na ho kami ha. Bye-bye. Sa pag-uwi nila Kanole sa bahay ni Wilben, nag-aantay na ito roon, tapos ang kanyang kumpadre. Nang makita pa lang ng batang si Nathan ng kanilang bahay, bigla itong nakaramdam ng kalungkutan at sinabing, Mamang Nolesto, ayoko po rito sa amin. Ha? Hindi ka pwedeng basta umalis dito. Kung gusto mong matuto ng lihim na karunungan, kailangan kitang formal na ipagpaalam sa mga magulang mo. Mahigpit pa naman sila. Anak? Nathan! Anak ko! Kitang-kita sa galaw at pag-aalala ni Wilben sa bata. Inakap-akap niya ito. Halos maiyak pa nga si Wilben, maging ang kanyang ina. Anak, saan ka ba nagpunta? Mahabang istorya po. Pa? Ma? Kung inyo pong mamarapatin, sasama po sana ako kay Mamang Nolesto. Bakit? Iiwan mo na kami? May hinahanap po kasi yung katawang ko na palagay ko'y hindi nyo kayang ibigay. At ano yun Lahat ng gusto mo ay ibibigay namin. Huwag mo lang kaming iwan, anak. Ang gusto ko sana maging katulad ni Mamang Nolesto. Ano? Maging albularyo? Hoy, Nole, ano bang pinakain mo sa anak ko? Ha? At bakit bigla siyang nagkaganon? Wilben, pinag-adya ng panahon na yung anak mo ay maging isang katulad ko. Maging isa siyang albularyo. Wala akong ginawa sa kanya dahil pagkakataon na ang tumatawag sa kanya. Hindi! Kala mo siguro natutuwa ako sa ginagawa mo sa anak ko. Oh, eto ang pera. Umalis na kayo. Salamat ho rito. Maraming pera to Malaking pakinabang to para sa pamilya namin. Hati-hati kayong tatlo dyan, ha? Hindi na. Katulad ng sinabi ko, hindi ko kailangan ng pera. Kayo ho bahala, pero ito tandaan nyo. Dahil sa tinatawag ng panahon at pagkakataon ng inyong anak, kahit anong gawin nyo, ang batang yan ay lilisan sa inyong bahay. At kapag ginawa yun ng bata, sana'y huwag nyo siyang hanapin. Dahil natitiyak kong hahanapin niya ang kanyang sarili kung saan siya masaya. At saka isa pa, kung hahanapin niyo ang bata, sa akin niyo siya puntahan. Alam ng kaibigan kong opisyal ang bahay ko. Natitiyak ko sa inyong nasa akin ang bata na yan. Sa bahay ko, hindi siya magtatrabaho. Hindi siya makakarinig ng masasakit na salita. Focus lang ang buhay niya sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Anong sabi mo? Yang kabaliwan mo? Ibibigay mo sa anak ko, ha? Kumpadre, sandali lang. Hindi ka ba natutuwa? Ha? Kung hindi dahil sa kaibigan kong albularyong si Nolesto ay hindi mababawi ang anak mo. Anong kabaliwan ang sinasabi mo? Alam mo, hindi baling bastusin mo ko. Huwag lang ang kaibigan kong albularyo. Dahil sa sinabi na yon ng opisyal, para bang napahiya si Wilben at humingi ito ng sorry kay Kanole. Wala ho sa akin yun. Tandaan nyo lang po yung sinabi ko. Nakatadhana ang anak nyo. Huwag nyo nang hanapin.
Pero kung namimiss nyo, pumunta kayo sa akin. Aalis ako sa inyong bahay ngayon nang hindi ko siya kasama. Sige, alis na kami ha. Mag-iingat ka palagi. Teka sandali. Yung kaparty mo, sa'yo na yan. Hindi ko kailangan ng pera. Ang biyayang minsan ay inaakala nating galing sa Ama. Naakala natin ipinagkaloob niya sa atin. Hindi pala. Nagiging pain ito sa atin ng dyablo para kainin tayo ng kasamaan. Kaya pasensyahan na ho tayo sa inyo na pera nyo. Kayong dalawa, maraming salamat sa pagsama sa akin. Tagumpay tayo sa misyon natin. Nakuha natin ang bata nang walang namatay. Kaya nga galing mo. Saludo ako sa'yo. Sipin mo, patay na nabuhay pa. Hindi pa tayo yun. Di ba nga tinamaan nga sa Gabunan yun Nasaktan lang yun, nakatulog. Ganun ba? Di namin alam Hey, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito ang inyong Commander JH, ang nag-iisang narrator sa channel na ito. Huwag kalimutan na i-like ang ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye! Hi!